Ano ba ang mga haram na hayop? Para at least may idea kayo, ano ba yung mga haram na kainin sa atin? Unang haram, pinangalanan ng Allah, ang hayop na yun haram. Pinangalanan niya. Ang hayop na yun haram. Katulad ng baboy. Pinangalanan ng Allah. Hurimat alaykumul mayta wad dam wa lahmul khinzir. Iniharam sa inyo ng Allah ang ano? Ang baboy. Pinangalanan ng Allah ang baboy na haram. Basta pinangalanan sa Quran at hadith na hayop na haram, ibawal kainin. Kasi pinangalanan niya eh. Kahit merong nagsabi doon na ang baboy damo daw halal. Kasi daw kumakain ng damo. Alam mo, kahit lahat ng dagat inumin niya, lahat ng damo kainin niya, haram pa rin yan. Kasi yung pangalan niya kasi baboy. Hindi matatanggal yun. Yung pangalan niya, hindi na matatanggal yun. Kahit isang taon mong pakainin ng isda yan, baboy pa rin yan. Di ba? Baboy pa rin, subhanallah. Paborito talaga ng mga kababayan natin, mga, alam mo na, mga hindi Muslim, ang baboy. Alam nyo, mapabiblia, di ba? Bawal, lalo na sa Islam at hindi pagbabawal ng Allah ang isang hayop na makakabuti naman sa atin. Ang katangian kasi ng baboy, subhanallah, ayon sa napag-aralan ko, ito lang kasi ang hayop na walang silos. Alam nyo, pag pinagsama mo yung baboy na dalawang lalaki na baboy, tapos may babae sila, hindi mag-away yan. Hindi mag-away yung baboy. Pero subukan mo sa manok, subukan mo sa kalabaw, subukan mo sa kabayo, lahat mag-away, magsisipaan. Kasi may silos. Kumbaga isa sa mga katangian lang, hindi ito ang dahilan bakit haram. Kumbaga isa lang sa mga katangian na meron sa baboy, walang silos. Tingnan yung mga, okay lang mag-usap kay kumari. Di ba? Okay lang si kumari. Ay, walang silos eh. So, isa sa mga katangian na meron sa baboy. Pangalawa, mayroon sa baboy ang uod na kahit napakuluan mo yan, kahit nalutuin mo yan sa kumukulong tubig, hindi na mamatay siya sa katawan ng baboy. At kung pakikinggan niyo po yung mga doktor, laging pangkalahatan, huwag niyong damihan ang pagkain ng karne ng baboy. Kasi napakalakas ng karne ng baboy. Samantala sa mga kambing, sa mga baka, hindi naman sila ganun kahigpit sa mga, pero sa baboy, grabe, ang lakas. Ang lakas ng taba ng baboy. At nasisilaw din sila, kasi kung titingnan mo, ang kambing, pag nanganak yan, ilan? Isa, dalawa. Kalabaw, isa, dalawa. Baka, isa, dalawa. Pero pag baboy, 12. 10. Imagine, ang dami niya, mga anak, parang manok. Kaya daming naakit. Kasi pagsubok sa kanila. Oo. Pangkalahatan, ang baboy ay haram. Bawal mag-alaga ng baboy, bawal magbenta ng baboy. At alam niyo ba, sa pagbabalik ni Isa alayhi salam sa mundo, si Jesus, pagbabalik niya sa mundo, isa sa mga mission niya, papatayin niya lahat ng baboy. Kaya nga, ang ilan sa mga ulama, sabi nila, ang pagpatay ng baboy ay sunnah. Ang ilan, pero ang pananaw ng karamihan sa ulama, hindi naman sunnah. Pinahintulutan lang. Pero, hindi sunnah. Pag pinakain mo yung baboy, may gantimpala ka. Pero bawal alagaan. Pero pwedeng pagkain. Pag pinakain, alam ba, baboy, walang makain, binigyan mo ng pagkain, may gantimpala ka doon. Okay? Hindi mo naman pwede patayin yung alaga ng mga tao. Pagkakasuhan tayo niyan. Pag sabi natin, sunnah na, magandang patayin yung baboy, tapos hahantingin mo yung baboy na kapitbahay mo, makakasuhan ka sa Pinas. Okay? So, ang baboy, kabilang sa pagbabalik ni Jesus o ni Isa alayhi salam sa mundo, kabilang sa mission niya, lahat ng baboy papatayin niya. Mula silangan hanggang kanluran. Walang matitirang baboy. Eh kung babalik si Jesus papatayin niya, ibig sabihin ng baboy, hindi pwedeng kainin. So, yan ang una. Pangalawa,